Kumusta kayong lahat mga Lodi? Welcome sa aming part isang recap ng Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Bago tayo mag-umpisa, inaanyayahan namin kayong i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para makagawa kami ng marami pang recaps. Maraming salamat! Isang 34 na taong gulang na ermitanyo ang nabangga ng isang truck at nagising bilang si Rudes, isang sanggol sa isang dayuhang lupa. Nalaala niya ang lahat mula sa kanyang nakaraang buhay at napagtantong marahil ay nasa isang rural na baryo sa Europa siya. Hanggang sa gamitin ng kanyang bagong ina, si Zenith, ang mahika upang pagalingin siya ngayon ay nagkakatugma kung bakit araw-araw na nag-eensayo ng espadahan ang kanyang ama na si Paul. Nasa isang lubusang ibang mundo siya. Sa edad na 2, nagpasya siyang subukan at matuto ng mahika. Sa paghahanap ng isang aklat tungkol dito, naglaan siya ng 1 taon para matutong magbasa at nalaman niyang kayang gamitin ang mahika nang hindi nagsasambit ng mga pan-away, ginagamit lamang ang kanyang kaalaman sa mga laro sa video games. Matapos mag-ensayo at palakasin ang kanyang kakayahan, napagpasyahan niyang panahon na upang subukan ang kanyang mahika, at hindi sinasadyang sinira ang isang bahagi ng bahay at syempre ang kanyang mga magulang ay naalarma. Nagpasya silang maghanap ng isang guro para sa kanya, si Roxy, na hindi gaanong mahilig magturo sa mga napakabata pa. Ngunit nang magulantang siya sa gitna ng isang pan-away, natuklasan niya na kayang magtawag ng mahika nang hindi gumagamit ng incantations na iinggit man ay nakita niya ang potensyal ni Rudes. Samantala, si Rudes ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon at ipinangako sa kanyang sarili na hindi niya ito sasayangin tulad ng ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Sa pagpapraktis ng mahika ng lupa at pagsasamsam, naalala niya kung paano niya ito ibinaliwala upang iligtas ang ilang mga bata dati marahil ang buhay niya noon ay hindi ganap na walang kwenta. Pagkatapos ng 6 na buwan, kaya na niyang gamitin niya ang gitnang antas ng mahika nang walang problema. Sa isang aralin, natuklasan ni Rudes na si Roxy ay isang demonyo. Kaya nagulat ang kanyang mga magulang nang makita nila ito, may isang lahi ng mga demonyo, ang Superd, na kinatatakutan sa nakaraang 400 taon. Minsan ang kanyang buhok ay pinagkakamalang kulay berde tulad ng mga Superd. Pagkatapos ng 1.5 taon, ipinagdiriwang nila ang kanyang 5 na kaarawan, nagdiriwang lamang sila kada 5 taon ang lumipas. Natanggap niya ang tunay na payback mula sa kanyang ama, isang bagong aklat mula sa kanyang ina, at isang wand mula kay Roxy. Ngunit natakot si Roxy na wala na siyang ibang matuturo tungkol sa mahika. Kaya kinabukasan, plano niya na idaos ang seremonya ng kanyang pagtatapos. Ang pang-aabuso sa kanyang nakaraang buhay ay nag-iwan sa kanya ng matinding takot sa paglabas ng bahay. Nanginginig si Rudes nang sabihin ni Roxy na kailangan nilang umalis sa bayan para sa seremonya. Ngunit nang ma-realize niya na hindi siya tinitingnan ng mga mamamayan kundi bumabati kay Roxy, nabawasan ang kanyang pagkabahala. Pinakita niya ang pinakamalakas water spell na kaya niyang gawin at hindi sinasadyang tamaan ang kanilang kabayo ng kidlat kaya't wala ng pag-aalinlangan, kailangang nilang umalis sa bayan. Ginaya ni Rudes ang water spell na ginawa ni Roxy, at matagumpay na nagtapos. Bagaman hindi pa siya handang magpaalam sa taong nagpanghimok sa kanya na lumabas ng bahay matapos ng 20 taon. Nabawasan ang pag-aalala ng kanyang mga magulang na ngayon ay lumalabas na siya, inakala nilang siya ay sakitin, hindi umaalis ng bahay o gumagawa ng gawain ng mga regular na bata. Napansin niya ang 3 lalaki na inaaway ang isang bata at nagpasyang iligtas siya, sa pagkakaalala niya sa mga nakaraan niya. Samantalang sinusubukan siyang linisin, napansin ni Rudes ang kulay berdeng buhok niya na nagpapaalala sa kanya sa kwento ni Roxy tungkol sa mga Superd na may kulay berdeng buhok at pulang bato sa kanilang noo. Lubos siyang natuwa na wala itong bato. Napagpasyahan ni Rudes na maging kaibigan at turuan ng mahika ang batang iyon, na nagpakilala bilang Sylph. Ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pagtatanggol sa isang tao, ngunit pagdating niya sa bahay, hindi masyadong natuwa ang kanyang ama na sinasabing binugbog niya ang isa sa mga nambubuli. Patuloy siyang nagtuturo kay Sylph sa susunod na 6 na buwan, hanggang sa magtaka siya kung paano gamitin ang salamang kastis na hindi kailangan ng mga pan-away. Natuklasan niya na hindi siya gaanong espesyal tulad ng inaakala niya. Habang naliligo sila matapos silang mabasa sa ulan, natuklasan ni Rudes na si Sylph ay si Sylphiet. Ito ay nagdagdag pa ng problema nang aminin niya na buong akala niya ay lalaki ito.
May ilang panahon na nagdaan bago siya lumapit kay Rudess, at nagkabati silang dalawa. Excited si Paul at Zenith nang malaman nilang buntis siya, ngunit maikli lamang ang tuwa dahil nalaman nila na si Lilia, ang katulong, ay buntis din. Agad na kinumpirma ni Paul na malamang siya ang ama. Nasa oras na ng desisyon, kung kailangang umuwi si Lilia sa kanyang probinsya kasama ang bagong silang, maaaring hindi nila ito kayanin. Nagpasya si Rudess na tumindig at ibinintang lahat ng kasalanan kay Paul upang gawin din ito ni Zenith. Noon ay takot kay Rudess si Lilia, ngunit natutuwa siya rito pagkatapos siyang magsinungaling upang tulungan siya at ang kanyang sanggol, at siya ay naging bahagi na rin ng pamilya. Ngayon ay mayroon siyang dalawang munting kapatid na babae. Isinapuso ni Rudess ang pag-aaral sa eskwela at ito ay pinag-iisipan niya dahil hindi siya umuusad sa eskrima o mahika, ngunit ayaw ni Sylphiet na umalis siya. Isang araw, tumanggap siya ng sulat mula kay Roxy na nagtutulak sa kanya na pumunta sa Renoa Magic Academy. Nagtanong siya sa kanyang mga magulang kung maaari niyang dalhin si Sylphiet. Hindi sapat ang pera ng pamilya upang ipadala silang dalawa, kaya't nag-isip si Rudess na oras na upang maghanap ng trabaho. Maya-maya pa ay dumating ang isang kaibigan ng pamilya, si Ghislaine, at nagtapos sa pagkakatama ni Paul kay Rudess. Gising siya sa isang kariton kasama si Ghislaine, na walang anumang ideya kung ano ang nangyayari. Inibanto nito sa kanya ang isang sulat na isinulat ng kanyang ama. Sa anumang palagay, siya ay ipinapadala upang turuan ng mahika ang ibang bata sa susunod na 5 taon. Sinasabi rin sa sulat na huwag siyang bumalik sa bahay o makipag-ugnayan kay Sylphiet dahil ito ay nakahahadlang sa kanyang pag-unlad. Pagdating sa Roa, nakilala niya si Philip Boreas Greyrat, ang alkalde at pinsan ng kanyang ama. Wala siyang kaalam-alam na mayroon siyang pamilya na may mataas na katayuan. Hindi rin niya alam na tuturuan niya ang anak ni Philip, na sumapak sa kanya sa kanilang unang pagkikita ngayon ay maintindihan na kung bakit walang gustong magturo sa kanya. Kaya naisip ni Rudess ang isang plano na mag-organisa ng isang pagdukot at ipakita kay Eres kung gaano kahalaga ang mahika. Masyadong magaling ang mga kidnapper sa kanilang trabaho. Siya ay patuloy pa ring kaaway kay Rudess, na plano nang iwanan siya kung hindi siya sasama. Nakatakas sila at bumalik sa Roa, ngunit lumalabas na hindi gaanong staged ang pagdukot tulad ng kanilang plano. Matapos niyang iligtas ito sa halip na tanggapin ang suhol ng mga kalaban, maluwag niya itong tinatanggap bilang isang guro. Nagpapasalamat si Philip ngunit nagbabala sa kanya na huwag ibunyag ang kanilang mga pamilya dahil sa pulitikal na kalagayan. Opisyal na ito, ang kanyang unang trabaho. Si Ghislaine ang nagtuturo sa kanya ng eskrima habang tinuturuan ni Rudess siya at si Eres kung paano gamitin ang mahika at kung paano magbasa, sumulat, at gumawa ng mga bilang. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula na naman si Eres na maging weird, kaya nagpasya siyang bigyan siya ng isang araw na pahinga paminsan-minsan ay hindi nakasasama, at nagpunta silang lahat sa bayan sa loob ng isang araw. Isang mangangalakal ang sumubok na magbenta sa kanya ng isang aphrodisiac habang sinusubukan niya hanapin ang presyo ng mga pangkalahatang kalakal sa merkado at i-convert ito sa yen. Matapos tanggihan ni Rudess na payagan si Eres na bumili ng isang libro para sa kanya, nagpasya siyang bigyan siya ng allowance. Sa wakas, nagsisimulang mag-focus sa klase si Eres matapos ang regular na time off na ibinibigay sa kanya, at binibili niya si Rudess ng isang regalo gamit ang kanyang allowance. Ang ika-10 na kaarawan ni Eres ay malapit na. Bilang isang noble, kailangan niyang matuto ng sayaw. Binigay niya ang ilang araw sa isang linggo para sa kanyang guro ng sayaw, kaya't mayroon na rin si Rudess ng sariling oras. Nagpasya siyang matuto ng iba't ibang wika, ngunit napagtanto niyang mahirap aralin lalo na ang Demon God. Lumalabas na hindi gaanong maganda ang kanyang mga aralin sa sayaw, kaya't hiningi ng guro kay Rudess na kumbinsihin si Eres na bumalik sa mga klase. Maigsi lang ang kanyang libreng oras dahil nadamay siya sa pagsasaayos ng mga practice sa sayaw. Nag-umpisang magbenta si Rudess ng ilang mga figurine na natutuhan niyang gawin gamit ang mahika ng lupa para kumita ng kaunting pera. Isang araw, nakatanggap siya ng isang kahon mula kay Roxy, dahil nahihirapan pa rin siya sa pag-intindi sa wika ng Demon God, isinulat niya mismo ang isang textbook para sa kanya. Lubos na na-obses ang bagong mag-aaral ni Roxy sa kanya at nagkaroon ng isa sa mga figurine ni Rudess na ginawa ni Roxy. Sa kaarawan ni Eres, napahiya siya sa kanyang unang sayaw, hindi dapat nagkakaroon ng 2 kaliwang paa ang mga dugong noble.
Kaya't pumalit si Rudess at ginamit ang kanyang pag-aaral sa eskrima. Ang paggamit ng mga tuso ay nagpapigil sa kanya sa pagsalampak. Binigyan ni Rudess sina Ares at Ghislaine ng mga wand bilang regalo, bagaman mas excited siya sa pagtanggap ng isang singsing mula kay Ghislaine. Sa isang hindi sinasadyang pangyayari, nakinterrupto niya ang lolo ni Ares na si Saros kasama ang isang katulong. Itinuro niya ang isang malaking pulang bola sa langit, ngunit sinabi sa kanya na huwag itong ipag-alala. Lumalaki ito habang nagtatagal ang panahon. At dito na nga nagtatapos ang aming Part 1 recap sa Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Sana na-enjoy nyo ang manhwa recap na ito. Sa susunod na part, matutuklasan natin kung ano ang magiging kapalaran ni Ares at Rudess, kung sila ba ay magkakamabutihan o magiging magkalaban. Huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe mga Lodi, hanggang sa muli.